Si Santa Joan of Arc ay paalala na sa gitna ng digmaan at krisis ngayon, ang tapang ay hindi lang lakas ng armas kundi lakas ng paninindigan sa tama. Bilang dalagang magsasaka na tumindig para sa bayan at pananampalataya, ipinakita niya na ang kabataan at ordinaryong tao ay may tinig na kayang baguhin ang kasaysayan. Sa panahon ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa, ang halimbawa niya ay hamon sa atin, makinig sa konsensya, manindigan kahit mag-isa, at lumaban ng may dangal at habag hindi para sa galit, kundi para sa kapayapaan at katarungan na karapat-dapat ipaglaban. Sa malamig na nayon ng Dumrimi isinilang si Joan noong taong 1412, habang ang hangin ay humahampas na tila hiyaw ng mga ligaw na kaluluwa. Ang gabi ng kanyang kapanganakan ay nabalot ng makapal na ulap at ang mga kampana ng simbahan ay tumunog ng mabigat. Lumaki siyang anak ng magsasakang sina Jacques d'Arc at Isabel Romy na namuhay sa gitna ng digmaan at takot. Sa murang edad ay nakita niya ang mga bukiring sinunog ng mga sundalo at ang mga tahanang nilamon ng apoy. Habang ang ibang bata ay naglalaro, si Joan ay madalas manalangin sa madilim na kapilya. Ang kanyang mukha ay payapa ngunit ang kanyang mga mata ay tila may lihim na apoy. Narinig niya ang mga kwento ng pagkawasak ng Pransya laban sa mga Ingles. Unti-unting tumigas ang kanyang puso laban sa kasamaan ng panahon. Sa katahimikan ng gabi, tila may kapalarang naghihintay sa kanya. Nang siya ay 13 taong gulang, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa hardin habang ang paligid ay nanahimik. Mula sa gitna ng sindak ay sinabi niyang narinig niya ang tinig ni San Miguel Arcangel. Sumunod daw ang mga tinig ni Santa Catalina at Santa Margarita na nag-utos sa kanya. Sinabi ng mga banal na ililigtas niya ang Pransya mula sa kahihiyan at dugo. Nanginginig man siya, hindi niya itinanggi ang narinig kahit siya ay pagtawanan. Tuwing dumarating ang mga tinig, ang hangin ay lumalamig at ang kanyang puso ay nag-aalab. Maraming tao ang naniwalang siya ay baliw o sinapian. Ngunit si Joan ay lalong tumibay sa pananalig. Ang isang simpleng dalaga ay nagsimulang maglakad tungo sa tadhanang duguan. Ang dilim ng mundo ay tila sinagupa ng kanyang pananampalataya. Noong siya ay 16 na taong gulang, ay iniwan niya ang tahanan upang hanapin ang tagapagmana ng trono na si Charles. Dumaan siya sa kagubatang madilim at sa mga lansangang pinaghaharian ng tulisan at sundalo. Nakasuot siya ng payak na damit ngunit dala ang tapang na hindi maipaliwanag. Sa bayan ng Vaucouleurs ay hiningi niya ang tulong ni Robert de Baudricourt, ngunit siya ay tinawanan muna. Hindi siya umatras at paulit-ulit siyang bumalik upang igiit ang kanyang misyong banal. Nang lumaon, napilitan ang mga pinuno na pakinggan ang kanyang kakaibang pananalita. Binigyan siya ng kabayo, mga kasama, at damit panlalaki upang makatawid ng ligtas. Sa bawat hakbang niya patungong Chinon, ang gabi ay tila sumusunod sa kanyang landas. Dumating siya sa palasyo na parang isang multong isinugo ng langit. Ang buong korte ay natigilan sa kanyang pagdating. Sinubok ni Charles ang dalaga sa pamamagitan ng pagtatago sa gitna ng maraming tao. Ngunit agad siyang nilapitan ni Joan na tila kilala na ang kanyang mukha sa gitna ng mga anino. Nabigla ang korte at nagbulungan ang mga maharlika. Kinausap niya si Charles ng lihim at sinabing siya ang tunay na hari ng Pransya. Walang nakaalam ng mga salitang iyon maliban sa dalawa. Dahil dito, nagsimulang maniwala ang prinsipe sa kanyang banal na misyon. Sinuri siya ng mga pari upang tiyaking wala siyang maling aral. Sa kabila ng maraming pagdududa, pinayagan siyang sumama sa hukbo. Isinuot niya ang makinang na baluti na kumislap sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang isang dalaga ay naging sagisag ng pag-asa ng isang wasak na bansa. Noong 1429, ang lungsod ng Orleans ay halos malunod na sa pagkubkob ng mga Ingles. Dumating si Joan dala ang puting watawat habang ang mga mamamayan ay umiiyak sa pag-asa. Ang gabi ng lungsod ay puno ng usok, sigaw, at tunog ng bakal na nagbabanggaan. Sa halip na umurong, pinangunahan niya ang mga sundalo sa pag-atake sa mga kuta ng kaaway. Tinamaan siya ng palaso, ngunit muli siyang bumangon na parang apoy mula sa abo. Nang makita siya ng hukbo, lumakas ang loob ng mga Pranses. Isa-isang bumagsak ang mga tanggulan ng mga Ingles. Sa wakas, napalaya ang Orleans mula sa mahaba nitong bangungot.
Ang pangalan ni Joan ay kumalat sa buong kaharian. Sa dilim ng digmaan, siya ang naging ningas ng pagbangon. Matapos ang tagumpay, hinimok ni Joan si Charles na magtungo sa Reims upang maputungan bilang hari. Maraming lungsod ang sumuko sa kanilang paglapit ng walang laban. Ang mga lansangan ay puno ng kaba sapagkat anumang oras ay maaaring sumiklab muli ang dugo. Ngunit ang presensya ni Joan ay tila nagbubukas ng mga tarangkahan. Noong Hulyo 1429, si Charles ay kinoronahan bilang Haring Charles VII sa loob ng Katedral ng Reims. Habang umaalinggaw ang awit ng pari, si Joan ay lumuhod na may luha sa mata. Natupad ang malaking bahagi ng utos na sinabi ng mga tinig sa kanya. Gayunman, dama niyang hindi pa tapos ang unos. Ang korona ay kuminang, ngunit ang anino ng pagtataksil ay lumalapit na. Ang tagumpay ay may kasunod na trahedya. Ninais ni Joan na ipagpatuloy ang laban upang tuluyang palayain ang Pransya. Ngunit ang hari at ilang maharlika ay naging malamig at nag-atubili. Nabigo ang ilang paglusob, kabilang ang pagtatangka sa Paris. Ang dating sigla ng hukbo ay napalitan ng pagod at intriga. Noong 1430 sa Compiègne, sinalakay ng mga Burgundian ang lungsod. Habang pinoprotektahan ang pag-urong ng kanyang mga kasama, siya ay nahuli sa tarangkahan. Isinara ang pintuan at naiwan siya sa gitna ng mga kalaban. Ang dating tagapagligtas ay naging bihag sa kamay ng mga kaaway. Ipinagbili siya sa mga Ingles na sabik sa paghihiganti. Ang bituin ng Pransya ay tila bumagsak sa pinakamadilim na gabi. Dinala siya sa Rouen at ikinulong sa malamig na selda na binabantayan ng mga sundalo. Sa halip na simbahan, mga kaaway ang nagbantay sa kanyang gabi at araw. Sinimulan ang paglilitis laban sa kanya sa paratang na erehe at pangkukulam. Pinilit siyang lituhin ng mga hukom sa mga tanong na tuso at malulupit. Ngunit ang dalaga ay sumagot ng may talino at tapang na ikinamangha ng marami. Ilang beses siyang tinakot ng pagpapahirap upang umamin. Nag-isa siya, walang tunay na tagapagtanggol sa hukuman. Ang mga pader ng silid ay tila sumisipsip sa bawat sigaw ng kawalang katarungan. Gayunman, hindi lubusang nabali ang kanyang diwa. Sa gitna ng dilim, nanatili ang kanyang pananampalataya. Noong May 30, 1431, dinala si Joan sa pamilihan ng Rouen upang hatulan ng kamatayan. Ang umaga ay malamig at ang langit ay maputla na parang nagluluksa. Itinali siya sa poste habang ang mga tao ay nagtipon sa katahimikang puno ng takot. Humingi siya ng krus at tumawag sa pangalan ni Jesus. Nang sindihan ang kahoy, ang apoy ay umakyat na tila halimaw na gutom. Marami ang umiyak habang ang usok ay bumalot sa kanyang anyo. Hanggang sa huling sandali ay nanatili siyang matatag sa pananalig. Ang katawan niya ay nilamon ng apoy ngunit ang alaala niya ay hindi nasunog. Ang mga kalaban ay nagtagumpay lamang sa laman, hindi sa espiritu. Sa abo ng trahedya, isinilang ang alamat. Pagkaraan ng maraming taon, muling sinuri ng simbahan ang kanyang paglilitis at pinawalang sala siya noong 1456. Napatunayang ang unang hukuman ay puno ng daya at politika. Ang pangalan ni Joan ay muling nilinis mula sa putik ng kasinungalingan. Siya'y kinilala bilang bayani ng Pransya at sagisag ng pananampalataya. Noong 1920, siya ay idineklarang santa ng simbahang Katolika. Ang dating dalagang bihag ay naging banal na ilaw sa buong mundo. Hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay paalala na ang tapang ay maaaring manggaling sa pinakasimpleng tao. Sa bawat digmaan at kaguluhan, bumabalik ang alaala ng kanyang lakas. Ang dilim ng kasaysayan ay hindi nakaubos sa kanyang ningning. Si Santa Joan ng Arco ay nananatiling apoy na hindi namamatay. Tulad niya, tinatawag din tayong manindigan para sa katotohanan, ipagtanggol ang mga inaapi, at manalig na ang pananampalataya at pag-ibig sa bayan ay kayang magbigay liwanag sa pinakamadilim na panahon. Hindi kailangan ng korona o titulo, ang pusong handang magsakripisyo para sa tama ay sapat na upang baguhin ang kasaysayan.